Yo guys, what's up? Koro. So, good morning, and for today, i-review ko lang itong isang project na na-request sa akin sa Telegram, so via DM. So, the project is called AID. So, mind you guys na sabay-sabay lang natin ito i-check, and ngayon ko lang din ito makikita. So, kanina, ang tinignan ko lang is yung kanilang Twitter, and nakalagay doon is parang decentralized finance with AI. So, parang pinagsama na rin AI, tapos investing. So, yun, tara check natin yung kanilang website, syempre white paper at iba pang details nila. So yun guys, as you can see, ito yung kanilang main website which is aidav2.com, which is lahat ng link naman nila is ilalagay lang natin sa ating description box if ever gusto nyo rin siyang i-check ng sarili nyo. So ayan, as you can see, ito meron silang DeFi overview dito. So ito yung 24-hour volume ng crypto, 21 billion. 1 month ata to, 390. So ayan, so total volume 137, 7 days. Weekly change 76%. So, DEX volume. So, meron din sila sa DEX, no? So, nakahiwala yung volume ng DEX. Tapos, ito guys, yung parang ano nila, yung risk table, or I mean, yung ano nila, yung risk level na iba-iba. Meron silang stable, low, moderate, tsaka high ng mga investments nila. So, kailangan mag-join para makita mo yung buong list nila. Tapos, syempre, mamili ka dyan. And, syempre, pipili mo yung may mataas na APY, no? As much as possible. Pero, syempre, depende na rin sa inyo siyempre yung risk level. Kung stable, low, or moderate, and high. So kapag high, syempre high APY siya, mas mataas. Pero high risk din siya. Possible na mag-tank yung price or masyadong volatile yung crypto na to. Kaya possible na magkaroon ka ng loss. Tapos dito naman sa moderate, same lang. Syempre medyo mas moderate siya. Low yung risk. Pero low lang din yung ating, yung ating makukuha reward. Tapos yung stable naman, syempre, medyo average lang siya. Pero I think kapag mag-invest ka dito or interested ka talaga, I think ang pipiliin ko na lang dito is yung moderate para sa akin. Kasi medyo mataas naman yung risk appetite ko para sa akin. So pagka nag-invest ako sa mga ganito or nag-check ako ng mga ganito kung gusto ko siyang i-try talaga, sumasali ako sa medyo kaya naman ng risk ko. So yun nga, mataas naman yung risk appetite ko. So kung ako to, pipiliin ko yung moderate. Tapos pipiliin ko na lang syempre yung token na alam ko. So research ko siya kung anong token na mismo pag-investan ko. Ayan, so moving on, meron tayong nakagaya dito na total value lock. As you can see, meron tayong total value lock sa crypto na ilan to? Billion. 117 billion. So yan, as you can see. Tapos, ito naman, DeFi Yields Top Gainer. So, ito yung mga details nila. So, para silang, makikita nyo na para siyang coin market cap na ibang, lang siya, for investment siya. So, may iba't ibang mga details siya. Nandito rin yung pools, yung TVL, APY. So, yun. Kasi nga, siya, investment platform siya. Kaya meron siyang APY na nakalagay. So, yan. DeFi Yields Top Losers. Meron silang top losers. So, para malaman mo kung ano yung mga top losers natin. Tapos, di naman syempre porket nilagay nila sa top losers is hindi na okay pag-investan. Meron kasing mga wala lang sa meta ngayon or trend. Tapos o kaya merong ongoing issues. Pero kung mataas yung risk appetite mo, yun nga, may ibang nag-invest dito. Siguro guys, yung mga high risk natin kanina dito sa taas, siguro iba doon is nasa top losers. Kasi gagawin lang nila dito is syempre mas mataas yung APY dito, ayun as you can see 21k APY. Pero high risk siya kasi nasa top loser siya. So sana nagme-make sense yung sinasabi ko and naiintindihan siya. So next is yung DeFi protocols, and meron din sila. So syempre top 1 is Binance EX. Yields ranking, ito meron din silang ganyan. Tapos and so on. So check nyo na lang to kasi medyo mahaba-haba to. Basically details lang naman siya nung iba't ibang mga kunyari, for example, ito, Polymarket, Tether, PancakeSwap, ayan. So, mga details lang siya, nandyan naman nakalagay 7-day change, 30-day change. So, as much as possible, intindihin nyo na yung bawat table nila and columns. So, guys, pagka-click mo yung DeFi nila dito sa taas, ito, so, going back ulit dito, no? So, I think, ito yun, ito mismo, itong AIDAV2. Pag-click mo yan, madadirect ka dito. Ayan. So, pag napunta ka dito, makikita mo yung parang brief, details nila about sa kanila. So, isa silang lossless cycle restaking track. So, medyo, para sa akin, heavy yung paggamit nila ng lossless cycle. Kasi, yun nga. Medyo medyo heavy yung lossless na term. So, hindi ko alam kung ano yung meaning nila dyan. Ayan. So, comprehensive DeFi strategy aggregator daw sila. Tapos, so ito guys, as you can see, ito yung parang nila ata, kung paano sila nag-operate.
So I'm not sure kung paano siya gumagana kasi medyo nakakalito intindihin ko if ever ito yung practice nila. Ito nakalagay lang dito, DeFi Aggregate. Ito guys, nakalagay lang dito, DeFi Aggregator, tapos ETH, Polygon, which is yung mga chain natin. Dito sa right side naman is yung mga token high yield products. So an example nila is yung ito Bonk ata to, if I'm not mistaken. Ito hindi ko sure kung ano to, basta mga high yield products, meaning hindi siya ganun kakilala, or I mean high risk siya, kaya high yield products din sila. So next naman natin guys is yung kanilang token, which is called AID token. So ito yung core features niya. One is computing power trading market. So kapag meron ka daw AID token, pwede itong gamitin pang purchase ng computing power resources. So yung mga nodes daw is nag-accept ng AID as payment kasi magkakaroon tayo ng mga nodes dito, tapos yun nga, nag-accept siya ng AID token, tapos pwede mo yung gamitin para mag-purchase ka ng computing power. Kasi guys nga, ang trading platform is run by AI. So yun, nag-analyze yung AI nila ng market and kung ano yung mga dapat nating pag-investan. Tapos tinitingnan din niya, siguro guys, yung kanina nakita natin na risk level, AI din yung nag-aayos nun kung ano yung risk level nun. So next is yung reward mechanism. So reward din ata to, ayan yung si tama. AID can be used to incentivize idle computing power to join the network. So if ever kaya mong sa kanila, parang mag-contribute ng computing power, babayaran ka na ng AID token, which is related din sa umpisa kasi nga yung mga ibang tao naman na mag-purchase ng computing power is magbabayad sa'yo, which is ito yung number 2. Kung ikaw naman yung kaya mag-provide ng computing power, ikaw naman yung makakatanggap ng bayad. Tapos number 3 is meron silang various application scenarios. So tignan nyo na lang kasi medyo general lang naman yung nilagay nila dito na various application scenarios. So moving on, ito yung kanilang tokenomics. So as you can see, token type nila is BEP20, which is Binance Smart Chain. Total supply is 100 million. Initial distributed supply 70 million. Initial price is 0.01 per AID. So meaning guys, if I'm not mistaken, just by looking, ang magiging FDV natin dito sa initial price natin, tapos yung total supply is 100M kapag gantong price, ang total FDV is 1 million US dollars. Tapos dito sa baba makikita natin kung paano yung distribution. So meron din sila ditong pie chart, as you can see. So 50% goes to the user reward program. Tapos number 2 is team and founders, which is 5% lang naman. 3% is for the operations. So kasama na dyan yung market promotion, media outreach, etc. Number 4 naman natin is yung big data platform development and upgrades. So medyo mataas to, 15% naman siya. Next, or number 5 natin is yung kanilang angel investors, which is 10%. So 6 is reserves, 5%. Protocol reserves naman yung last, which is 5% din. So guys, ito naman yung kanilang roadmap. So hindi ko na masyadong titignan to kasi yun nga, kapag kami mga project, hindi ko talaga masyadong check yung roadmap. Siguro pag ganitong kadaming details. Kasi karamihan naman guys is hindi talaga naayon dun sa mismong roadmap. Karamihan ng crypto projects na nadaanan ko mula noong 2021. Halos walang nasusunod na crypto roadmap. So yun, pero if ever gusto nyo siyang i-check, nandito sa kanilang website, siguro yung iba dito is para mga general naman. So, marketing or something, release ng mga product, etc. Next guys, ito yung kanilang crypto section. So pag chinek nyo, makikita nyo dito yung mga iba't ibang token sa iba't ibang chain. As yung pwede ka mamili dito. Meron silang Ethereum, Solana, BSC, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, and Blast. So medyo nagulat ako kasi may Blast dito. Although layer 2 naman siya, hindi siya masyadong sikat. And I think sobrang baba na ng TVL nito and parang naging scam chain na itong Blast talaga. So yun, going back na medyo onti pa lang supported nila na chains. Pero as you can see, pagka may gusto kong i-check, pwede kang pupunta dito. Tapos for example, click natin itong Solana. So yun guys, upon clicking Solana, makikita mo syempre yung mga top performing coins under Solana. I think for the past 24 hours to, or hindi ko sure no. Pero yan, current price nakalagay naman dito. Tapos price change, FDV. So I think naka-range to via FDV. Ayan, tama, naka-range pala siya via FDV. So syempre, unang-una is yung Trump token, which is 12.5 billion yung kanilang FDV. Tapos yung holders nandito rin. Tapos risk score. So I'm not sure kung paano chinecheck yung risk score. Pero dito sa first page is
around 55 and 40 siya nag-range. So, hindi ko sure kung bakit 55 to. Tapos yung grass is 40, mas mababa. I think mas okay naman, para sa akin para kung ako yung mag-analyze. Yung AI kasi na nag-analyze siguro nito. Ako para sa akin mas mataas yung grass kaysa sa Trump token, yung risk score. Kasi yung itong Trump is meme coin pa rin naman siya pero marami nang talaga naka-invest kaya mas malaki yung FDV. Itong grass naman is may utility talaga siya and okay talaga yung project niya pero hindi ko sure kung ba't 40. So guys, next naman is yung kanilang white paper. As you can see, medyo mahaba yung white paper nila pero hindi ko naman di-discuss lahat kasi karamihan dito is nadaanan natin kanina doon sa kanilang website. So as you can see, makikita mo lang dito yung mga key offerings nila. Like ito yung lossless cycle staking nila or tinatawag nilang LCR protocol. Next is yung intelligent data aggregation and analysis. So ito nga gumagamit sila ng AI para sa analysis nila. Tapos empowering AI models, diversified ecosystem applications, and comprehensive referral system. So meron silang referral system. So if ever interested kayo, go check this out na lang. So meron din silang overview ng kanilang LCR na tinatawag nila, no? So ito, what is lossless cycle restaking? So sa kanila, sabi nila is ina-assume nila na stake without risk itong LCR nila, kaya nga lossless yung tawag nila. Tapos higher returns and intelligent aggregation. So guys, kaya pala nila tinatawag na stake without risk kasi pwede kang stake ng stablecoin. So for example, USDT. So pag ni-stake mo yun, syempre hindi mawala ng value yun kahit mo ba yung token na pinag-stakean mo kasi stable token nga yung mismong invest mo or mistake mo. So kapag hinugot mo yun, stable token pa rin siya, yung pa rin yung value na makukuha mo. So I'm not sure kung paano mangyayari kapag for example umokay yung pinag-investan mo. For example, BONK token. I'm not sure kung BONK token din yung makukuha mo or USDT din, which is stablecoin din. So guys, meron din silang users guys. So if ever interested kayo, go check nyo lang to. Tapos meron silang restaking mechanism nga. Tapos meron silang automatic restaking. So yun guys, so as you kasi automatically mag-restake na siya sa'yo. Siguro kapag tumutubo, nire-restake nyo yun. So nagiging compounding na yung nakastake dun sa mismong platform nila. So guys, syempre para sa akin ito yung pinakamahalaga kapag interested ka dito, ito yung titingnan ko. For example, personally ako, ito yung titingnan ko. Yung parang steps nila. So, nandito naman siya. For example, una is connect your wallet. Tapos, sobrang simple lang, no? Stake mo yung USDT mo. Tapos, meron silang, I think, dashboard to, no? Real-time monitoring ng rewards natin. Tapos, next is yung flexible asset management. So, pwede mong manage yung mga naka-stake mo dito. Meron silang automatic staking katulad ng binanggit ko kanina. Tapos number 5, pwede kang mag-withdraw ng funds mo dito. Pero syempre may note lang sila na meron silang withdrawal fee, which is 5% nung mismong invest mo ata or transaction. So for example, 100 USDT, ang withdrawal fee nun is 5 USDT. And by the way guys, lastly, no, ito yung kanilang Twitter account. So AIDAV2, so 58k followers and isa lang naka-follow sa lahat ng pina-follow ko. So yun, check nyo na lang siya if ever may ibang naka-follow pa sa mga pina-follow nyo dito. Kasi hindi ko binibase minsan yung project. Kapag kunyari marami naka-follow dun sa project na pina-follow ko, mas confident ako dun sa mismong project. Pero pag ganito pa isa lang, so confidence level ko dito is hindi ganun din kataas. Tapos check nyo na lang, ito yung Twitter nila. And I think ito lang muna para kay AID. So yun nga, yun lang muna para kay AID. Tapos if ever gusto nyo siyang i-check, lahat ng links natin is nandun lang sa ating description box. And syempre guys, bago ko tapusin yung video, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating iba't ibang social media channels. Meron akong TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Meron akong mga giveaways ng whitelist minsan, lalo sa mga play-to-earn games itong mga nakaraan. So if ever nakakasali kayo doon and nanalo kayo, congratulations kasi medyo malaki yung nagiging ROI natin lately dito sa Ronin Network sa pag-flip ng mga NFTs and syempre sa paglalaro ng mismo mga play-to-earn games. So yun lang muna sa akin guys and see you sa ating next video. Ingat!